Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So dito, bumabanat na naman po yung mga young guns ng Kongreso. Siguro dahil hindi nga sila makapalag ngayon eleksyon dahil sabi nga ni BP Sara, di ba? Hindi siya kandidato ngayon, so nothing to lose siya. So siya ngayon yung naka-attack mode para, alam mo yun, bawian itong mga kongresista na talagang sumisira sa kanya nung mga bago pa mag-eleksyon doon sa kanyang confidential funds. At napakaganda ng mga binitawang mga punto rito ni Boss Dada tungkol sa issue ng pagganti o yung pag-reiterate itong mga congressman na mga bata ni Tambalustos. So ito panoorin po natin kung ano yung mga naging banat ni Boss Dada sa mga reaksyon niya dito sa nangyaring issue ng mga binibigay na banat ni Vice President Sara Duterte dito sa mga tambaluslos na to. So panoorin po natin. Naman tayo, mga bossing, dito sa issue ni President Sara VP Duterte. Sara. Kasi ganito ha. Si VP Sara ay binabanatan kaliwat kanan nito mga buwaka ng inang mga congressman na ito na parang sabik na sabik ang mga hayop, sabik na sabik ang mga kupal na si VP Sara magamit sa kanilang siguro, ewan ko, putangin na itong mga to, siguro baka mahihina sa mga distrito nila dahil sa ginawa nilang katraidoran sa mga Duterte, siguro mahina kaya ito nag-iingay ang mga puta. So ang gusto nilang mangyari, ang dami nilang sinasabi tungkol sa Vice President, dami nilang kuda sa Vice President, ganito daw ang Vice President, pero putang ina nyo mga congressman kayo, mga kupal kayo. Ang daming problema ng bayang Pilipinas, ba't hindi nyo masisisi si Bongbong Marcos, putang ina nyo? Ito nagpapakatering na dito si Boss Dada ng ng mura dito sa mga young guns na to, sa mga kumakalaban sa mga Duterte. So, may punto siya rito na napakaraming problema ng bansa natin ngayon. Pero bakit yung mga politiko ng administrasyon na to, parang ang target lang nila, yung mga Duterte, instead na ayusin yung mga problema, parang ini-ignore nila na sa parang palagay nila o parang kinukonsinti nila yung mga nangyayari ngayon na parang bulag-bulagan, ika nga, parang bulag-bulagan sa mga nangyayari sa bansa natin at ang nakikita lang nila ay yung sinasabing pambubudol na gumaganda raw ang ating bansa. Ina nyo, 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nga maibigay. Ang taas ng krimen sa Pilipinas. Ang daming kaguluhan, kidnapping, kung ano-ano naman nangyayari. Ang daming mga problema ng bayang Pilipinas. Pero putang ina ninyo, ang gusto nyong pitasin, si Inday Sara, hindi nyo kailanman mapapahina si Inday Sara. Sino ba kayong mga kupal kayo? Wala kayong silbi. Wala kayong ganap. Wala kayong lakas. Putang ina ninyo. You are only being voted by a handful of people. Konting tao lang. Ganito lang, katiting lang. Ang bumoto sa inyo, 32 million ang bumoto kay VP Sara Duterte. Ang trust rating ni VP Sara Duterte, mas marami pa sa pinagsamang trust rating ng putang inang Romualdez nyo at saka ng kupal na si Bongbong Marcos. Tapos, magdadadakdak kayo mga putang ina nyo, wala kayong mga moral ascendancy. Hanggat liquidation by certification kayo mga putang ina nyo, wala kayong mukhang may haharap sa amin. Hanggat hindi nyo kayang ipakita kung saan nyo dinadala bawat sentimo ng pera na taong bayan na hinahawakan ninyo, wala kayong aso lang kayo sa amin. Hanggat hindi nyo kayang mag-liquidate ng inyong mga gastusin gamit ang tamang proseso, wala kayong karapatan na habulin si VP Sara doon sa liquidated naman niya na confidential funds, mga putang ina nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo, lalo ka na Ortega, lalo ka na Adjong, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sino kayo para humingi ng accountability, transparency, kung kayo mismo hindi kayo transparent? Kung kayo mismo hindi namin alam kung saan nyo dinadala pera. Kung kayo mismo sa congressman, hindi nyo pinupulis yung mga kapwa nyo kongresista na lintik kung makapamigay ng ayuda, akala mo pera nila. Parang ganito lang yung ibig sabihin ni Boss Dada, di ba? Ikaw na naninigarilyo ka, nagyoyosi, tapos sisitahin mo yung bata na, o sasabihan mo yung bata, uy, wag kang maninigarilyo
dahil masama sa katawan niyan. Paano maniniwala sa'yo yung bata kung ikaw mismo nagyoyosi? Yun lang yung pinakapunto ron, di ba? Ang galing nitong mamuna, nitong mga congressman na to, tungkol dun sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga confidential, ibig sabihin confidential, hindi pwedeng malaman ayon sa batas natin. Pero sila mismo, hindi nga sila transparent sa kanilang paggastos ng kanilang budget. So kailangan lang nilang gumawa ng sulat na nakasulat lang doon na nagamit nila ng maayos ang kailang pondo nang walang anumang resibo is okay na. Tapos sisitahin nila yung Vice President na nasasaad naman sa batas kung paano dapat gamitin yung kanilang confidential funds, napakaingay nila. Di ba? Kung baga wala silang yung transparency, hindi naman nila kayang panindigan, tapos mamumuna sila. Sinisita niyo si VP Sara. Ano ba trabaho ni VP Sara? Ang trabaho ni VP Sara, maging presidente pag namatay si Bongbong, buhay pa eh. So, sinisisi niyo si VP Sara dahil hindi siya nagsasalita sa China. Putang ina niyo pala, pinamigay si Pangulong Duterte sa Hague. Pilipino. Pinamigay. Sa ibang bansa, ibang lahi. Hindi nga kayo umiimik, mga kupal kayo eh. Tapos gusto niyo mag-react si Inday Sara sa China issue? Bakit? Hindi ba kaya ni Bongbong yan? Hindi ba kaya ni Browner? Hindi kaya ni Teodoro? Hindi ba nandiyan na sila? Itong magaling na si Tariela? Hindi ba nila kaya yan? Kung hindi nila kaya at gusto nyo si Inday na mag-manage, pababain nyo na si Bongbong, si Inday na gawin natin presidente. Di ba? Pero wag kayo mag-alala, Jong. Wag nyo masyadong madaliin. Because time will come. Inday Sara will be president. Putang ina ninyo, para na naman kayo mga basang aso na namamalimos. Antayin nyo lang, pag naging presidente si Inday, puta lahat yan, susolusyonan niya. But for now, she's not yet president. Putang ina nyo, yung problema ng Pilipinas, solusyonan nyo, mga kupal kayo. O ito, pakinggan natin, sasabihin ni VP Sara sa mga hinayupak na to. Walang karapatang magsalita tungkol sa dignidad at disente. Yan ang matinding banat ni Vice President Sara Duterte kina Representative Zia Alonto Adjong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adyong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adyong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So, Patay tayo dyan. Alang hiya ka, Adyong. Apakayabang mo. Kung makasilip ka sa morals ng mga Duterte, putang ina ka, parang akala mo ikaw yung pinaka mabait na tao sa Mindanao, hayop ka. Produkto naman pala kayo ng warlordism. Ibig sabihin ng warlordism, mga bossing, silang may mga hawak ng kapangyarihan, buong angkan yan, magkakapamilya, dynasty yan, nagpapalit-palit lang, gamit ang mga private armies, mga armado. Oo, warlord. Ayan, 'di ba? Napapanood niyo naman sa pelikula siguro kung ano yung mga warlord, 'di ba? So, ganyan pala ang pinanggalingan mong kupal ka tapos kung makapagsalita. Kasabi ko nga sa inyo dito sa Pilipinas, napakaraming righteous person na putang ina, kung sino yung nagsasalita, siya pa yung pinakawalang reputasyon. Ang naninita sa pera na ginastos ni Inday Sara, ang naninita, putang ina, yung mga congressman na pag nag-liquidate ng kanilang budget through certification lang. Tingnan mo mga hayop. Diba? Totoo naman sinasabi ni Boss Dada na kaya pala ganyan umasta itong sila Adyong dahil nga produkto ng warlordism. So parang sila yung mga siga-siga doon sa Mindanao at binibitbit nila ngayon dito sa Kongreso.
na kung makapag-demand dito kay VP Sara tungkol dun sa confidential funds, ganun-ganun na lang. Samantalang sila mismo, hindi naman nila kayang panindigan yung kanilang paggastos ng kailang budget. Certificate by lang sila, liquidation lang. So bakit ni isang kongresista wala man lang gustong baguhin yung sistema na yan? Siyempre, nakikinabang sila. Dahil napakadaling mangurap, kung ang kailangan mo lang, gumawa ka lang ng certification na na-liquidate mo ang iyong budget. So, wala talagang moral decency itong mga kongresista, lalo na itong mga young guns na to, na akala mo kaya gagaling sa kongreso, wala namang mga laman yung kanilang mga pinaggagawa. So, antayin natin kung ano yung magiging banat nitong mga young guns na to sa mga binanat ni VP Sara sa kanyang interview. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.